Nagbubuntong hininga. Sumang-ayon siya dito, hulaan na si Eve. Kung makatagpo sila ng isang nangungunang antas na hayop, haharapin nila ito sa lalong madaling panahon na may isang nasisiyahang ngiti. Si Qingyan, na iniikot ang isang hibla ng buhok sa paligid ng kanyang daliri, ay nakapikit, na sumisigaw na ito ay natural. Sa huli, iminungkahi ni Mo na magpatuloy, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, na dumaan pa sa kagubatan. Maya-maya, si Qingwu, na napansin na kalahating oras na ang lumipas mula nang tumuntong sila sa mountain range, ay nagtanong kung sigurado si Ran na mayroon pang ang kayamanang ito. Hiniling ni Mo sa kanya na huwag mag-alala, at nabanggit na kung hindi siya nagkakamali, hindi pa ganoon kalayo sa layunin sa oras na ito. Si Yon, na pinapanood ang sibat na unti-unting lumulubog sa lupa, tumawa, na nagsasabi ng isang bagay na lunukan ito, nakangiti, bulalas niya na kung ang lahat ay naaayon sa plano, magiging sila magagawang makuha ito sa loob ng ilang oras, na sinasabing matutuwa ang kanyang guro. Lumuhad siya, pinagmamasdan ang madilim na enerhiya na nagmumula sa sibat, ngunit biglang kinilig, nakaramdam ng magical aura, at biglang lumingon, kinuyam niya ang kanyang panga at nagtanong, may darating ba? Gumamit siya ng magic para pag-aralan ang paligid, napansin niyang papalapit na ang dalawang Yin Qin clan disciple sa isang babae. Napagtanto niya na kung mahahanap nila ang bunga ng demonyo para sa kanya at abisuhan ang kanilang clan, ito ay magiging isang problema, at tumayo, napansin na ang level ng tatlong lalaking ito ay hindi masyadong mataas. Gayunpaman, naisip din niya ang kayamanang nakuha niya at buong kumpiyansa niyang inisip na kakayanin niya si Qingwu kasama ang mga puppets. Sa kabutihang palad, inihanda niya ang kanyang sarili, at may malisyosong ngiti, naglabas siya ng isang kampana at inindayog ito ng ilang beses, at pagkatapos ay napansin na ang pagkilos na ito ay naglabas ng magical energy sa hangin, iniunat niya ang kanyang dalawang kamay sa magkabilang gilid, na ipinahayag na ang mga iyon, mas mabuting tumakas ang mga lalaki. Ang cloud of dark magical energy na lumitaw mula sa pagkilos ng kampana ay mabilis na lumipad sa gilid, at pinapanood ito, nagpasya si Yon na manatili siya dito upang protektahan ang prutas. Habang iniindayog ang kampana, inutusan niya ang nilalang na sumunod sa kanya na dalhin agad ang mga taong ito sa kanya. At hindi tumugon ang halimaw at sumunod na lang, lumipad bigla, tumalikod pagkatapos noon, napangiti si Jun, dahil wala siya sa sitwasyong iwanan ang tatlong bangkay sa oras na ito sa lungsod ng Yunqin, si Juan ay tahimik na nakaupo, hawak ang isang tasa, ng tsaa, nagbabasa ng libro, nakangiti, bigla siyang bumantong hininga, na hindi niya napansin kung paano niya naabot ang dulo ng libro. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-asa, kagat-kagat ang ibabang labi, sa pag-aakalang malapit ng mabunyag ang mamamatay tao, na sa lahat ng oras na ito ay itinatago, at nanginginig pa siya sa emosyong nararanasan. Kinuha niya ang huling pahina gamit ang kanyang mga daliri, sinimulan niya itong buksan at imulat ang kanyang mga mata, tumingin sa libro ng may kasiyahan, ngunit biglang napagtanto na nawawala ang isa sa mga pahina. Tulad ng sa huling sheet, mayroon lamang isang smiley na iginuhit, pati na rin ang isang inscription na nagtatanong kung ang nagbabasa nito talaga gustong malaman kung sino ang pumatay. Nagpasya siyang hindi ito magsasabi ng kahit ano, at tinanong ni Juan kung ano ang ibig sabihin nito. Nagmura siya at hindi napigilan ang kanyang emosyon, dahilan para manginig ang lahat ng nasa paligid niya. Naramdaman din ito ng mga residente ng lungsod na nasa malapit at nagsimulang magtanong sa isa't isa. Sa takot sa nangyayari, ipinapalagay nila na ito ay isang lindol. At si Juan, sa oras na ito, gamit ang kanyang salamangka, ay lumipad palabas ng silid kung saan siya nakaupo noon at mabilis na sumugod, napansin ang liwanag na nagmumula sa kanyang salamangka. Ang ilan ay sumigaw at nagsimulang magtanong, ano ito? Samantala, nagpatuloy siya sa pagsulong, iniisip ang tungkol sa moon energy at iniisip na mahahanap niya si Qingwu kahit na kailanganin niyang sirain ang buong mountain range. Sa parehong oras, si Mo, Ran at Qingwu ay nagpatuloy sa paglalakad sa pagitan ng mga patay na puno, at ang isa sa kanilang maliit na pangkat ay nagtanong, ano ang mali sa kagubatan na ito? Ang bagay ay, ang mas malalim na pagpunta nila sa kagubatan, mas naiinip sila. At biglang, si Qingwu, na nakahawak sa kanyang baba gamit ang kanyang kamay, ay yumuko sa kanyang ulo. Dahil bukod pa dito, sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay siya ay binabantayan.
Biglang lumingon sa kanyang mga kasama. Sumigaw ang mga lalaki na may mali, napansin nilang may gumagalaw na diretso sa kanila. Walang sino man ang nagkaroon ng oras upang mag-react, at ang nilalang, na gumagalaw ng napakabilis, ay lumipad patungo kay Ran mula sa likuran, hamampas at siya ay dumura ng isang namuong dugo mula sa kanyang bibig, nanginginig, bumagsak sa lupa. Sabay na tumalikod sina Kingwo at Ran, napasigaw sa takot at tumakbo palapit kay Rin. Itinaas ni Imo ang kanyang ulo sinusubukang tawagin siya, ngunit tahimik lang siyang napahiga sa lupa. Si Kingwo ay nagsimulang tumingin sa paligid sa takot, at biglang may napansin sa malapit, siya ay tumawag at binalaan siya na mag-ingat. Pero wala rin siyang oras para mag-react, at sa susunod na sandali, ang pag-atake ay ginawa rin sa kanya. Si Kingwo, nanginginig sa takot, ay tumingin sa dalawang nakamobilize na kasama at tinanong kung sino ang naririto. Nahihiya niyang hiniling na lumabas ang nilalang na ito, at nagsimula siyang tumingin sa paligid sa takot. At ang halimaw na lumilitaw sa kanyang likuran ay sinalakay din siya, at wala siyang oras upang gumawa ng anuman, ngunit mas lalo lamang niyang binuksan ang kanyang mga mata, nakaramdam ng hindi kasiya siyang sensasyon. Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nawala ng malay, nakapikit sa oras na ito. Si Juan ay biglang nanlamig nang maramdaman niya ang isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan na huminto sa gitna ng kagubatan. Nagsimula siyang laming-galinga at nagtanong sa sarili, saan ba biglang nawala ang lahat? Lumakad pa sulong ng kaunti, tinasa niya ang sitwasyon sa paligid niya, napansin na walang mga bakas ng isang labanan, at tinanong ang kanyang sarili, nawala ba ang lahat? Natagpuan niya ito na kakaiba, at hindi niya maintindihan kung sino ang maaaring gumawa nito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng iba, at sumigaw sa pagkamangha, hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Gamit ang kanyang magic, napansin niyang may kung ano sa hangin at napapikit siya sa konsentrasyon. At sa oras na ito, ang nilalang na nagpadala kay Bayin ay lumitaw sa kanyang likuran, naghahanda sa pag-atake, at papalapit na, ngunit naramdaman ang paglapit nito. Biglang iminulat ni Juan ang kanyang mga mata at mas lalong idiniin ang kanyang mga labi, hindi natatakot sa katotohanan na ang nilalang, parang nasa harap mismo ng mukha niya. Seryoso lang siyang nagtanong, ano ito? Bukod doon ay curious siya kung ano ang sinusubukan nitong gawin, at dahil medyo malakas ang aura nito, nawala ang magical energy na nakapalibot kay Shan Yin, at napansin niyang may hawak itong maliit na karayom sa nanginginig niyang kamay. Napatingin siya kay Juan na may takot. Puno ng pawis ang buong katawan niya, at halos umiyak na siya. At pinag-isipan siya ni Juan at napansin niyang hindi pa rin siya nagsasalita. Lumapit siya sa kanya, nagtanong, posible bang hindi siya nagsasalita? Pumikit si Yin at kinumpirma ito sa pamamagitan ng pagtango. At tinanong ni Juan kung buhay pa ba ang tatlong lalaking nakaaway niya kanina. Tinanguan niya ang kanyang ulo, kinumpirma ito, at mas seryoso, sinabi sa kanya na dalhin siya sa kanila, na nangangako na sa kasong iyon, hindi niya ito parurusahan. Lalo siyang nanginig at nagsimulang pagpawisan mula sa isang segment, ngunit bago pa niya magawa ang anuman, ang madilim na salamangka ay muling lumapit sa kanya, akmang yayakapin siya sa isang bahay uod, at siya at si Juan ay sabay-sabay na kinilig habang ang salamangka ay nagsimulang lumapit sa kanya mula sa lahat ng panig. Ipinikit ni Yin ang kanyang mga mata, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, at hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, natakot sa katotohanan na ang itim na enerhiya ay nagsimulang sumipsip sa kanya, siya ay agad na lumipad sa gilid, at si Juan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, tinasa, ang nakita lang niya. Ipinapalagay niya na ito ay isang soul control bell, at habang nililika muli ang bagay sa kanyang isipan, naalala niya na sinabi sa kanya ng guro na ito ay isang uri ng pangkukulam na nakakulong sa kaluluwa ng isang buhay na tao sa kampana, na nagsusumpa dito. Naisip niya si Yin, na pinagkaaitan ng sarili ngunit sa mga aksyon ng kampanang ito at hinayla ang kanyang mga tuhod sa kanyang dibdib, nakapikit ang kanyang mga mata, nanginginig sa takot. Maingat na tinanong ni Juan ang kanyang sarili, talagang taga-Demon Clan na naman ba ito? Samantala, ang sibat ay patuloy na naglalabas ng mas maraming enerhiya mula sa sarili nito, na nakuha sina Kingwo at Ron sa loob nito. Si Yun, na inilagay ang kampana sa kanyang tainga, ay napansin na si Yin ay may napakaraming oras, at nagtanong, talaga bang hindi pa rin siya? Nakakahuli ng ibang tao, ang kampana ay nagsimulang maglabas ng enerhiya,
na naging dahilan upang lumitaw si Yin sa tabi ni Yun, at siya paglalagay ng paa sa ibabaw niya, tinanong kung ganoon ba talaga kalakas si Juan. Nanatili siyang tahimik at hindi lumaban at pasimpleng humiga sa ilalim ng kanyang landas, nanginginig sa takot at umiiyak. Parami ng parami ang enerhiya mula sa kampanilya na pumapalibot kay Yin at si Yun, nakasandal sa kanya, ay nagtanong kung talagang naisip niya na makakatakas siya mula sa kanya. Ngumingiti, may kontrobersyal itong ipinangako na habang sinusubukan niyang tumakas, gagawin niya ang lahat para maging ganito ang buhay niya, isang bangungot na siya mismo ang magmamakaawa sa kanya kamatayan. Mas hinigpitan niya ang kanyang panga, tinanong kung nasaan si Juan. Ngayon, napansin niyang para sa kanya ang pinunta niya rito, pero bigla siyang na-distract sa kanyang pagsasalita. May narinig siyang boses sa likuran niya, na nagtanong kung bakit niya ito tinawagan kung sinabi niyang kaya niya itong mag-isa. Si Yun, na nakilala ang boses na ito, lumingon, napansin si Juan sa likuran niya, ipinahayag niya na siya nga iyon at seryosong napuna ni Juan na tiyak na hindi na mababawi ni Yun ang ganoong pinsala sa loob lamang ng ilang araw nang walang tulong mula sa labas, at tinanong kung iyon ay totoo. Tinawag siya ni Yun ng isang pangalan at naglabas ng medyo malaking halaga ng magical energy, itinuro ito sa kanya upang harapin ang pinsala. Gayunpaman, ikanaway ni Juan ang kanyang kamay, lumikha ng kanyang sariling pag-atake at hinarangan ang spell ni Yun, ibinaba ang kanyang kamay, ngumiti si Juan at tinanong kung paano humawak si Jung. Lalo lamang siyang nagalit nang marinig niya ito, at napukaw ang atensyon ni Yin sa kanyang sarili, inutusan niya itong patayin si Juan. Para sa kanya, si Yin, nanginginig pa rin at umiiyak, ay nagsimulang bumangon mula sa lupa, ngunit bago pa man maisa-isa ni Jung ang kampana para wala siyang puwang upang labanan, ginamit muli ni Juan ang kanyang salamangka, itinuro ito sa kamay ni Yun, at nang bumagsak siya sa lupa, sumisigaw sa sakit, mahinahong tumingin si Juan kay Yin, sa wakas ay natutunan siya pangalan, nagpadala si Juan ng isa pang pag-atake, sinira ang kampana, at ipinahayag na hindi na kailangan ni Yun na maging isang puppet. Natigilan siya, nakatingin sa kanya ng may pagtataka, at mahinahong idinagdag ni Juan na siya ay malaya. Lalong umiyak si Yin, napakagatlabi para pigilan ang kanyang emosyon, kahit papaano, ngunit bigla siyang nanginig ng marahas habang si Yun ay galit na tumayo. Tinanong kung paano niya ito pinanggahasan, nakangiti, sinabi niya na kahit wala ang soul bell, hindi niya magagawa, sumuwi sa kanyang utos. At nabalisa na naman si Yin, sama ng loob na ibinaba ang ulo. Ipagpapatuloy na sana ni Yun ang kanyang pagsasalita, ngunit bago pa man siya makapagsalita ng isang pangungusap, isang stream ng magical energy ang biglang umatake sa kanya, nag-splash ng dugo sa lahat ng direksyon. Siya ay sumigaw, at si Yin ay lumipad kay Juan, nakakapit sa kanyang mga damit gamit ang kanyang mga kamay, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Hindi nagtagal sinabi ni Juan na makakauwi na siya, at tumingin ito sa kanya na umaasa, at nangako rin siya na haharapin niya ang lahat, sinasabi sa kanya na huwag mag-alala. Natawa siya sa kanyang isipan, iniisip ang tungkol sa pamimilit at pagsasamantala, at nabanggit na naiintindihan niya ang lahat ng ito ng husto. Naalala niya ang mga yugto ng kanyang nakaraang buhay, at biglang nagmura si Yun, naghanda para sa labanan, naglabas ng magic energy mula sa kanyang sarili, na-activate niya ang Bloody Hell Technique, at ang enerhiya na inilabas ay nabuo ang isang pag-atake kung saan ang isang kakilakilabot na halimaw ay unti-unting nagsimulang lumabas, galit, nagtanong, na naghamon sa master nitong nakatingin sa halimaw, inutusan ito ni Yun na patayin agad si Juan. At ang halimaw, na ikinumpas ang kanyang kamao, sinabi na si Juan ay isang maliit na prito, kaya hindi na kailangang personal na dumihan ni Jun ang kanyang mga kamay dito. Kaagad pagkatapos noon, nagsimulang hamampas ang halimaw habang sabay-sabay na gumuhit ng mga agos ng magical energy patungo kay Juan. Ngunit mahinahon niyang hinugot ang kanyang sword, pinaandar ang magical energy, at ipinadala ang sarili niyang atak bilang tugon. Ang kapangyarihan nito ay maraming beses na higit kaysa sa atak na nilikha ni Yin. Hindi nagtagal, ang alikabok na itinaas ng strike ay naglaho, nagsiwalat ng isang halimaw na nagsimulang unti-unting mawala. Ito sa isang desperadong buntong hininga, ay kinilala na si Juan ay malakas at nagsisina, dahil sa selyo, maaari lamang nitong gamitin ng 1/5 ng kanyang sariling lakas ang kanyang katawan ay naputol sa malaking bilang ng mga piraso ng mga hiwa na ginawa ni Juan.
At pag-angat ng ulo, ipinaliwanag ng halimaw na isang araw ay babalik ito at magkakaroon ng maluwalhating labanan sa pagitan nila, na hinihiling kay Juan na alalahanin ang pangalan nito.